Paano malaman kung linear function or non-linear function? Ang linear function ay y equals kx plus b. Dito ang x, walang square, walang cube, x lang. Linear function din ba ito o hindi? Kahit walang b dito, di ba? Totoo lang, ang b ay 0 lang. Ganyang sulat, tinatawag na direktang proporsyonalidad. Ibig sabihin, tumataas ang x, tumataas ang y. Ang direktang proporsyonalidad ay special case ng linear function. Ano ba ang k at b? Mga numero lang yan. Hindi kailanman 0 ang k. Kalkulahin muna natin ang coordinates para sa direktang proporsyonalidad. Iguhit natin. At alam mo kung ano pa ang titingnan natin? At isa pang direktang proporsyonalidad, tapos lilipat na tayo sa linear function na may b. Sige. Kaya, dalawang x. At kung x ay 0, y ay 0. Interesting, di ba? Ibig sabihin, ang direktang proporsyonalidad ay laging dumadaan sa 0. Isulat natin ito. 2 times 1, magkano? 2. 2 times 2 ay 4. 3 times 2 ay 6. Minus 1 times 2, magkano? Minus 2. Minus 2 times 2 ay minus 4. Isulat sa comments. Pag minus 3x, ano ang y? Isulat sa comments. Hindi ako magsusulat dito ngayon. Minus 4 times 2, magkano? Minus 8. 4 times 2 ay 8. Sige, subukan nating iguhit. Sa tingin ko, 2 punto lang. Tama? Sige, kunin natin. Una, laging dadaan sa 0, di ba? Kumuha pa tayo ng 2 punto. Halimbawa, 3, di ba? 3 sa x. 1, 2, 3. Oo, 3 sa x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ay 6. Ibig sabihin dito, oo, yan ang punto. At saka, kunin natin minus 2, di ba? 1, 2, minus 2 sa x at sa y ay minus 4. 1, 2, 3, 4 pababa. Yan dito, di ba? Ganyan siya dumaan. Ito ang linya, y equals 2x. Okay. Ngayon, kumuha tayo ng ibang proportionality. Siyempre, ang susunod ay dadaan sa 0, di ba? Dahil anumang numero na katumbas ng k, kung i-multiply natin ng 0, ay palaging magiging 0. Kaya ang direktang proporsyonalidad ay palaging dumadaan sa 0. Sige, tingnan muna natin ang mga positibong numero. Halimbawa, kaya dito magiging minus 0.5, di ba? Dahil ang plus times minus ay laging magbibigay ng negatibong numero dito. 2 minus 1. Dito magiging minus 1.5 at dito magiging minus 2. At dito naman, minus times minus ay magbibigay ng plus at magiging mga positibong numero. Ibig sabihin 0.5. Dito magiging 1, dito magiging 1.5. Subukan din nating iguhit ito. Siyempre, dadaan ito sa 0. Sige, kumuha pa tayo ng isa pang punto. Kunin natin ang minus 3. Halimbawa, 1, 2, 3. Minus 3 sa x at 1.5. 1, 2, at dito mga 1.5 kalahati. Ganyan, oo, magiging 1.5 ito. 1.5. Ito ang punto natin. Ganito halos ang lalabas nito. Suriin natin para sigurado. Halimbawa, kumuha pa tayo ng 4. 4. 1, 2, 3, 4. Sa x, oo, 4. At sa y, minus 2. 1, 2, minus 2. Ayan, ganyan, di ba? Ayan ang linya natin. Kaya, ay katumbas ng minus 0.5x. Ngayon, pag-aralan natin ang linear function na may b. Okay? Ito ang b. Kalkulahin muna natin ang coordinates, tapos iguhit na. Kaya, 2x. Pero sa totoo lang, kailangan lang natin ng 2 puntos. Pwede naman tayong gumuhit gamit ang 2 puntos, pero para sigurado, practice na rin ng arithmetic. 2x minus 3, oo, yan ang function natin. Kaya minus 3 dito, kasi kung 0, di ba? 2 times 0 ay 0, minus 3. 2 times 1 ay 2. 2 minus 3 ay minus 1. Dito 0.5, kaya 1 minus 3, minus 2. 2 times 2 ay 4. 4 minus 3 ay 1. Minus 2. Minus 2 times 2 ay minus 4. Minus 4 minus 3 ay minus 7. Minus 1 minus 2, minus 5. 4 times 2 ay 8. 8 minus 3 ay 5.
Minus 3. Minus 3 times 2 ay minus 6. Minus 6 plus minus 3 ay minus 9. 3, 2 times 3, 6. 6 minus 3, 3. Guhitin natin gamit dalawang punto. Halimbawa, 0, 0 sa x at minus 3 sa y. Ito, minus 3. Di ba? Ito yung punto. Halimbawa, A. Di ba? Punto A. At isa pang punto. Halimbawa, ano kukunin natin? 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ito 4 sa x at 5 sa y. 1, 2, 3, 4, 5. Di ba? 5. At ganito sila mga ganyan. Ito, punto B, halimbawa, di ba? At ganito natin siya ginuhit. Naaalala nyo ba yung linya natin? Y equals 2x, yung una nating ginuhit. Dumaan siya sa origin, tulad ng lahat ng direct proportionality, at parallel siya. Ibig sabihin kung 2x, kung pareho ang k, parallel sila. Pero kung iba ang k, halimbawa 6 na x minus 3, magkakasalubong sila. Sana maintindihan nyo lahat. Ingat kayong lahat. Paalam.